Alam ko po na medyo nangalay tayo ng konti sa pagkakatayo at hallelujah, dapat nakatingin tayo sa mga pangako ng Diyos. Ang isang mananampalataya na dumadalo sa gawain, kung paano tayo nagsisikap na pumasok sa ating mga trabaho, sa ating mga hanap buhay. Kaya nga sabi ni Brother Philip kanina, may priority tayo, kaya tayo nagpunta dito to support our household. Kung gaano natin pinagsisikapan bawat araw na wag malate, may handa ang lahat ng mga bagay, nakapagluto, nakapagbaon, may mga pagkakataon hanggang pag-uwi natin, dala-dala natin yung trabaho. Nag-a-advance tayo for the following day. Kasi gusto natin maging madali yung trabaho natin. Gusto natin maging maayos. Gusto natin masatisfied yung mga nagbabayad sa atin. How much more yung pagpunta natin sa gawain? Paano natin pinaghahandaan? Paano natin alam niyo nung nagtatrabaho ko sa Pilipinas, ibang-iba sa trabaho dito kasi wala kaming biometrics eh. Doon sa Interfield Laboratories, pag dumating ng late ang service, meron lang kaming allowance na ilang sandali na once na lumampas kami doon sa appointed time ng time in, may deduction ng sweldo namin. Kaya pagbaba ng service, para yung mga langgam naguunahan, papasok doon sa locker. At since na gumagamit kami ng uniform, hindi ka pwedeng pumasok sa production area or sa operation area nang hindi mo sinusuot yung damit mo na kasi gamot eh. So, napaka-strict nila. Even your wallet, anything that you use outside must be changed. Merong mga area na ang matitira lang sa iyo brief. Wala kang pwedeng suoting iba kundi yung underwear mo. Ang mga damit mo naka-sterilize, naka-autoclave or nandun sa sterile light, kung tawagin nila yung violet light, na kapag ka na-expose ka doon, magiging sabi nila, malaki ang tendency na mabaog ka. Dumukunin yung mga damit, susuotin mo para pagpasok mo sa area na yun, malinis na malinis, wala kang dadalihing any possibility na makontaminate yung gamot because there are medicines na pag nalagyan ng isang uri ng particles, kahit na isang maliit na particles lang, dahil dun sa nature ng gamot na yun, yung growth ng bacteria hindi mo makakontrol. And sometimes, because nitrogen is heavier than air, i-apply yung nitrogen doon sa ibabaw ng gamot. Dahil mabigat siya, iibabaw lahat ng hangin. Walang hangin na makakadapo doon kasi may nag-o-occupy na nitrogen sa ibabaw ng gamot. Just to avoid any particle, any foreign particle. Dahil pag dumapo yun doon, nag-umpisa magkaroon ng growth ang bacteria. Yung entire batch na yun, kung nagkakahalaga yun ng milyon, dahil isang tabong active lang, minsan ang price niya sa isang tabong active, 500,000. Kaya pag nasira yung isang batch na yun, yung palang active na yun ang nasayang, 500,000 na yung lugi ng kumpanya. Pagpasok natin sa gawain, pagdating natin dito, we will meet our Creator. We will have a fellowship with Him. At kung merong contamination, kailangan yung preparation sa labas. Alam nyo, may dadaanan pa minsan na nag-i-spray. Meron ka pang sponge na hapakan. Kasi papatayin nyo yung bacteria sa sole ng sinusot mo. Ganon ka critical yung paggawa ng gamot. How much more critical yung salita ng Diyos? Kailangan sa labas pa lang,
bago mo pa siya sambahin, kailangan ma-set aside mo na lahat. Kailangan may iwanan mo na lahat. Because there's nothing more wonderful in this life than to experience the presence of God. I suppose every Christian love to experience the presence of God. Gaano ka-special sa atin yung maranasan natin ang presensya ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, it takes, it's a very very personal thing sa bawat individual. Kasi kapag ka excited ka sa isang bagay, kapag ka yung bang na-overwhelm ka, makakalimutan mo yung limitations physically. Yung ang adrenaline, yung ang babae na yung anak niya naipit nung sasakyan, nabuhat niya yung sasakyan. Naiangat niya para lang mailabas yung bata. But that is the adrenaline. Yung lakas na hindi nagagamit dahil dun sa adrenaline, lumilitaw yung lakas na yun. Anong uri ng lakas yung pwede mong ihandog sa Diyos pagpasok mo sa loob ng gawain? You're going to meet your Creator, the one who sustain you, the El Shaddai, the Breasted One, in which you will have all the comfort. Kaya ngayon, medyo pwede tayo mag-relax ng konti na kilos-kilos ng konti para medyo maging maganda yung ating pag-approach sa salita ng Diyos. Because with all our hearts, with all sincerity, with all reverence, ang prophet lagi niya ito sinasabi before approaching the Word of God. Kailangan, kung maingat na maingat tayo sa pagdadrive, sa ilang mga bagay, kung merong mananampalataya na medyo, ang tawag doon, yung sa mga gamit, yung masyado siyang mitiguloso. Pagdating sa salita ng Diyos, mas maganda bang i-apply natin yung pagiging mitiguloso natin? Kaya hindi madali yung mag-share ng salita ng Diyos. Pero alam nyo, laging nagiging, it became a thing to my life na like ko naalala yung sinasabi ni Saint Paul sa 2 Timothy chapter 2 verse 3. Sabi niya, as a good soldier, endure hardness. Sino sa atin yung gusto lang yung maginhawa, yung puro blessings lang, yung bang puro okay lang lahat, yung walang nangyayari, yung bang lahat mapayapa, lahat walang kaproblema. Kung ganon, hindi na sasabihin ni Saint Paul kay Timothy na endure hardness as a good soldier of Christ. Because this world that we are in is full of hardness. Kung di natin kailangan magtrabaho, ba't pa tayo mag-abroad? Mas masarap sa pamilya. Sabi, we are only sojourner. We are only, sabi nga nung this world is not my home. I'm just passing through. Hindi madali ang lahat ng bagay dito sa mundo. Pero we can have comfort. We can have joy. We can have peace. We can have hope. Sabi ng Romans chapter 15 verse 4, lahat ng mga bagay na nangasulat ng una. That's why dapat din natin sinasayang 'tong nakasulat. Kung it's on your own personal life, masasabi mo kung naibibigay mo o naidededicate mo yung panahon at kaisipan at puso at lakas at kaluluwa mo sa salita ng Diyos, or you spend less of your life and
occupied by most of the things of this earth. Hallelujah. Praise God. At muli mga kapatid ay inaanyayahan ko kayo sa pagtayo upang ating pagsaluhan ng salita ng Diyos. Sa Philippians chapter 1 verse Philippians chapter 1 verse 15. Umpisa natin. Let me check. Philippians chapter. Sa verse 20 po. Sa verse 20 ng Philippians chapter 1, mga kapatid, kung inyo na po nakita, ating pong basahin. According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Verse 21. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Amen. Pumunta po tayo sa Book of Acts. Book of Acts. Verse 10. Chapter 21, Book of Acts. Chapter 21, umpisan po natin sa verse 10. Chapter 21, verse 10 of Book of Acts. Amen. Amen. Kung inyo pong nakita, chapter 21, verse 10. And as we tarried there many days, there came down from Judea a certain prophet named Agabus. And when he was come unto us, he took Paul's girdle, and bound his own hands and feet, and said, Thus saith the Holy Ghost, so shall the Jew at Jerusalem bind the man that owneth this girdle, and shall deliver him into the hands of the Gentiles. Makakaupo po ang bawat sa atin, mga kapatid. Hallelujah. At bago po tayo magpatuloy dun sa salita ng Diyos ay dumulog po tayo sa panalangin, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po, Ama, naririto ang bawat isa sa amin. Talastas mo po ang aming mga kaisipan, ang bawat haka ng aming mga puso. Wala nga po kaming anumang bagay na maaaring itago, Ama. Hallelujah. We bow at your feet, O God. Hallelujah. We humble ourselves. We reverently approach your word, O God. Sa aming mga sarili, Ama, wala kaming magagawa. Ikaw lamang, Ama, ang pinagmumulan ng makalangit na karunungan. Ikaw lamang ang maaaring magbigay ng kapahayagan. Ikaw lamang ang maaaring magbukas sa aming unawa. Tulungan mo po, Ama, ang aming pananampalataya habang kami ay nagsasalo-salo sa iyong mga salita. Ikaw po ang siyang maranasan namin sa oras na ito na kumikilos at gumagawa sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang siyang mangusap sa amin, Ama.
Lahat po, Ama, ay kinukumit namin sa iyo, pinagkakatiwala namin sa iyo, Ama. O God, minister to each one of us. Hallelujah. Ikaw po ang siyang magpala at magbukas ng iyong mga salita. Hallelujah. We humble ourselves, O God, before Thee. Salamat po sa pagkakataong ito, Ama. Patuloy na sa iyo at tanging sa iyo lamang naming iniaalay at binabalik ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Amen. Praise God. Ang isang pinakamahirap na magiging kalagayan ng isang tao ay yung wala siyang katiyakan sa mga bagay na mayroon siya o naranasan sa buhay nito. Sabi ng awit, I don't know about tomorrow, but we are certain that there is someone that holds tomorrow. And because we are certain na yung humahawak ng kinabukasan natin na ay ang ating Diyos, ang ating manubos sa ating tagapagligtas, mayroon tayong certainty. Payapa tayo. Pero ang taong walang certainty, sabi nga kanina na nagsisharing kami habang pabiyahe dito nila Brother Philip, nabanggit ng kapatid natin na sabi ng prophet na assuming is venturing without authority. Assuming. Presuming. Uncertain. You believe, but you are uncertain. Hindi sabihin na you don't believe. You believe, but you are still uncertain. Wala kang katiyakan. But the opposite of presuming is certainty. Certain means established beyond doubt. You are holding on something and it is established in you beyond doubt. Naka-estado siya, naka-establish siya o nakapundasyon siya sa iyo na wala kang kahit anumang bakas ng pagdududa, pag-aalinlangan. Bigyan natin pasin muli yung binasa natin kanina sa Philippians. And this time, umpisahan natin sa verse 15. Some indeed preach Christ, even of envy and strife. Nakikita natin lahat ng mga bagay nito, mga kapatid, sa kasalukuyang panahon. Some indeed preach Christ, even of envy and strife, and some also of goodwill. The one preach Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds. Verse 17, but the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. Verse 18, what then, notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and I therein do rejoice, yea, and will rejoice. Verse 19, for I know that this shall turn to my salvation through your prayers, and the supply of the Spirit, and the supply of the Spirit of Jesus Christ, according to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Yet when I shall choose, I wot not. Parang ayaw niya kung mabubuhay siya sa laman. Patuloy siyang mabubuhay. For I am in a state betwixt two, having a desire to depart, gusto niya nang iwanan ang mundo na ito, and to be with Christ.
which is far better. 24. Nevertheless, to abide in the flesh is more needful of you. Kahit gusto niya na mag-depart na, pero nevertheless, ganun pa man, to abide in the flesh is more needful of you para dun sa mga pansinin nyo yung pagkakasunod-sunod na mga statement ni St. Paul. Tingnan nyo kung ano yung pinapakita nito. Don't focus on one verse, but dun sa mga binasa natin, give your focus kung ano yung pinapakita. Verse 25, and having this confidence, so, hindi siya nagpe-presume. He's not presuming. Kasi, having this confidence, so he's certain. I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy for faith, that your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by my coming to you again. Hallelujah. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affair, that you stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Amen. Babalikan natin ngayon yung sa Book of Acts. Umpisa natin sa verse 7. Chapter 21. Sabi dito. Sa tagpo na to, pinag-usapan natin kagabi, si St. Luke ang sulat ng Book of Acts. And this was the things na na-experience si St. Paul with his company habang naglilingkod sa Diyos. Sabi dito sa verse 7, and when we had finished our course from Tyre, we came to Ptolemais and saluted the brethren and abode with them one day. And the next day, we then were of Paul's company departed and came unto Caesarea. And we entered into the house of Philip, the evangelist, which was one of the 7, yung 7 na pinili doon sa deacons, and abode with him. And the same man had 4 daughters, virgins, which did prophesy. And as we tarried there many days, there came down from Judea a certain prophet named Agabus. And when he was come unto us, he took false girdle and bound his own hands and feet, and said, thus saith the Holy Ghost, so shall the Jews at Jerusalem bind the man that owneth this girdle, and shall deliver him into the hands of the Gentiles. And when we heard these things, both we and they of that place besought him not to go up to Jerusalem. Pinipigilan siya. Bakit kaya nila pinipigilan? Mga kapatid, bakit pinipigilan ng company ni St. Paul, si St. Paul, para pumunta sa Jerusalem? Natatakot sila para kay St. Paul. For sure. Kasi sinabi na nga ng prophet thus saith the Holy Ghost, ganito ang gagawin sa iyo, to be delivered in the hands of the Gentiles. Verse 12, and when we heard these things, both we and they of that place besought him not to go up to Jerusalem. Verse 13, then Paul answered, what mean you to weep and to break mine heart? Anong ibig niyong sabihin dito na kayo ay umiyak, namamanik sa akin, at binabasag nyo ang aking puso? Ano yung ibig sabihin nyo nito? For I am ready. If you are ready, that means you are certain. Amen. If you're not ready, hindi ka certain kasi hindi ka handa eh. Sabi niya, for I am ready not
to be bound only, hindi lang magpatali, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. And when he would not be persuaded, we cease saying. Sinasabi na, parang kasama si St. Luke sa takbo na ito eh. Sabi niya, we cease saying, the will of the Lord be done. Tinanggap na nila. Kasi may declaration na si St. Paul. Mga kapatid, may declaration na siya. Alam niyo mga kapatid, in serving God, if you are not certain, you are living like a wanderer. If you are not certain why you are here, if you are contented in what you are now, you are missing a lot of things from God. Because you are not what you are just now. Because it is made from eternity of what you are now and to be. Pero, bakit? May mga mananampalataya na nakukontento na dun sa routine. They're not looking ahead. There is no foresight. It is individual, mga kapatid. It is how you make your faith. Jesus Christ is the author and the finisher of our faith. But you have a part on your faith. And what is your faith? Your faith is your happiness. Your faith is your all in all. And you are going from day to day on the same routine. And God wants to talk to you. Certainly. But are we certain? Are we certain? So the title of our message is sandali mga kapatid, medyo hindi ko na i-print mga kapatid. Being certain of God's will in your life. Kasi individual na to, personal na to eh. You must be certain of what's God's will in your life. Kaya the title is Being Certain of God's will in your life. So, mahalaga ba ito? Sa isang individual? Alam nyo, kung hindi, excuse me for saying this word, magpapabanding-banding lang tayo. We are attending the service like, okay, it's easy. It's just like that. Ganun lang yung magiging routine natin. I'm attending the service every Friday. But then, what is the personal, very, very personal thing that God is saying to you? Ano sinasabi sa iyo ng Diyos? Personally. Just imagine na kinakausap ka ng Diyos. May experience mo yung makausap ka ng Diyos. But most people want to hear an audible voice. Pero kinakausap tayo ng Diyos. It's only the way we hear God. Punta natin ng Daniel chapter 3, mga kapatid. This is a familiar verse sa mga
mas talagang nag-enjoy magbasa ng Bible. Chapter 3, verse 14. Ang sabi dito, Nebuchadnezzar spake and said unto them, Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, the three Hebrew children? Pinalitan niya ng pangalan, mga kapatid. Do not ye serve my gods, nor worship the golden image which I have set up. Verse 15, And if ye be ready that at what time ye heard the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimers, and all kinds of music, ye fall down and worship the image which I have made. Well, but if you worship not, ye shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace. And who is that God that should deliver you out of my hands? Give attention, mga God. Verse 16. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve the gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Ano nangyari, mga kapatid? Galit na galit si Nebuchadnezzar. Sabihin ba naman sa iyo ng mga bihag mong ito, mga alipin mong ito, hindi kami nag-iingat na sumagot sa iyo patungkol sa bagay na ito. Iligtas ma kami ng Diyos namin na sinasamba, o hindi man kami iligtas, ano sabi niya? Hindi namin sasambahin. These three Hebrew children is certain to follow God. Nakatitiyak sila, napaka-personal sa kanila ang pagsunod sa Diyos. Personal na personal. At isipin natin kung tayo nandun. At alam natin kung gaano matagal na sila doon sa pagkaalipin sa Babylon. Alam nila kung gaano kainit yung pugo na yun. Pero matapang nilang sinagot because they are certain to worship only one God, the God of Israel. That is faith. That is certainty. They are in the state of being certain to God's will in their life, individually. That's why, sa ating kalagayan, bilang mananampalataya, napakahalaga. Maraming mga statement ang prophet. Halimbawa, yung isang message niya na, the power of choice. Pumili ba sila? Pumili ba sila nung pagkakataon na sinagot nila si Nebuchadnezzar? Pumili sila. Iisa lang ang kanilang paglilingkuran at sasambahin Diyos. Napakahalaga na maging tiyak. It is very important to be in the state of being certain when it comes to the Word of God. Napakahalaga. Sa Genesis chapter 22, mga kapatid. Yung iba marahil alam na yung pupuntahan natin. Genesis chapter 22. Kung ano yun. Chapter 22. Dito, mga kapatid, yung naging kalagayan ng three Hebrew children ay kaiba yung sitwasyon. Dito kasi buhay nila yung kanilang isa-sacrifice para panindigan yung kanilang pagsunod sa Diyos.
because they are certain there is only one God. Hallelujah. Dito sa pagkakataong ito, it's a different thing. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga na pagkaharap mo yung kaaway, you are certain kung paano mo siya harapin. Sabi nga ng prophet, you cannot give him even 1 inch. Dahil kapag kinagkaroon siya ng pagkakataong kukunin niya yung 1 inch na yun. How much more pag nakapasok na siya? Let's say for example, excuse me for this example mga kapatid. When it comes to our household, lagi kong ipinagpe-praise sa Panginoon. Panginoon, maganap sa amin yung sinabi ni Joshua na paglingkuran nyo, sambahin nyo yung Diyos na gusto nyo yung sambahin. But for me and my house, we will serve the Lord. I pray that for my family every time naluludo ko sa Panginoon. Dahil hindi mo hawak ang isip ng anak mo, hindi mo hawak ang isip ng asawa mo. But you have to make a stand. Paano kung makapasok sa loob ng sambahin mo ang isang maling bagay? How certain are you to face this enemy inside your own household? How certain are you that you can sacrifice anything when it comes to salvation of your family? How certain are you na gagawin mo yung kailangan mong gawin para sa kaligtasan ng isang bayan? Nung nagbakasyon ako mga kapatid, dito pa lang ilang panahon na hinihiling ko sa Panginoon, Panginoon, huwag mong pabayaan ang nanay ko. It is my desire na matiyak niya, na maging certain siya doon sa kaligtasan niya. Kaya ko nasabi sa kanya, Inay, kapag hindi nyo binitiyawan ng pananampalatayang Katoliko, tiyak na mapapahamak ang kaluluwa ninyo. Salamat sa Diyos dahil kumilos siya. Siya yung gumawa sa buhay ng akin. And now, sabi sa akin nung kahapon na ang gagawin ni Brother John Enos, yung aming anak, susunduin yung kanyang lola sa Muntinlupa para ihatid sa gawain. Para mag-aral ng salita ng Diyos. And even it's difficult kasi malayo talaga yung bahay namin sa bahay ng nanay ko. My son is willing. Napakalaga yung you share the same motive sa isang sambahayan. Napakahalaga. Kasi yung pagkakaisa ay kalooban ng Diyos. So mga kapatid, back to Genesis chapter 22. Sabi dun sa verse 2, ang sabi ng Diyos, nakikipag-usap siya kay Abraham. And he said, take now thy son, thy only son Isaac, whom thou lovest. Dinescribe pa, no? Whom thou lovest. And get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. Napakahirap. Napakahirap itong sitwasyon na to. Mga kapatid, hindi ito biro-biro. Maaaring binabasa natin ito very lightly. Parang Bible study lang ito tsaka gawain lang ito Para bang ganun lang. Pero ilagay mo yung sarili mo doon sa kinalalagyan ni Abraham. Tingnan mo kung you will take it lightly. Tingnan mo yung sarili mo, if you will take it lightly, nasabihin sa iyo ng Diyos na yung mahal na mahal mong anak, pumunta ka sa Moriah, ihandog mo bilang handog na susunugin. Mga kapatid, siguro si Abraham di makatulog. Kaya isip, ano nangyari mga kapatid? Nung ilang araw na paglalakbay, pagdating sa Mount Moriah, gumawa siya ng altar. Nagtatanong si Isaac, anong sinasabi ni Abraham? God will provide. Anong nasa puso ni Abraham habang sinasagot ni Isaac? Masaya siya?
Nalulugod siya sa Diyos? Anong nararamdaman niya? Anong nararamdaman ni Abraham? Excited ba siya? Alive na alive ba siya? Hinanda niya yung kahoy, kinausap niya yung mga katulong niya, ihanda niya yung mga hayop na gagamitin natin. Ganito dadalhin natin, ganito. All the preparations. Habang naglalakbay, nagkukwentuhan sila ni Isaac. Think of it. Anong iniisip ni Abraham habang naglalakbay? And it is very light to read this one. But to experience, how certain is this man? How certain is he? How are we certain? Mga kapatid, napakasarap makipag-usap sa Diyos. Pero itong pag-uusap na to ni Abraham at ng Diyos, sasabihin nyo mang napakasarap? Napakasarap ba nung karanasan ni Abraham sa pakikipag-usap niya sa Diyos? Gusto natin kausapin ang Diyos, di ba? Gusto natin marinig ang Diyos. Gusto natin magkaroon ng personal na karanasan sa Diyos. Pero ito bang naranasan ni Abraham ay napakasarap na karanasan? Anong nangyari mga kapatid? Pagdating doon, itinali niya yung anak niya. Binunot niya yung punyal, yung sundang. He stretched forth his arm, and a voice from heaven saying, Abraham, Abraham! Don't hurt the child. Amen. Ano sabi doon? Ngayon natitiyak ko. Hindi pa ba natiyak ng Diyos noon pa? Hindi pa ba natiyak ng Diyos before the foundation of the world? Amen. Alam na alam niya. But He have to show us now kung sino yung tatay natin, kagaya ng ibinahagi ng ating mahal na kapatid Brother JT. He wants us to see by faith who is our Father of faith. How certain is our Father to follow God? And how certain are we now to follow God? Minsan, naisip ko yung aking sister wife at ilang mga kapatirang sisters doon, kapatirang sisters dito. I don't want to jump ahead from God. Kasi hindi ko naman alam yung nararamdaman nila at kaisipan nila ng mga kapatirang babae. Pero, because in the end time message, lagi talagang very clear yung will ng Diyos na ating sinusundan na hindi pwedeng mamunong babae. Hindi siya pwedeng tumayo, mangaral. Hindi siya pwedeng maging pastora. And that's why I'm wondering, o nag-iisip ako, sabi nga yung presuming, ano kaya tumatakbo sa isipan ng mga sisters? Are they having a personal things na nagpa-planning din sila? Halimbawa, siyempre hindi mo pwedeng i-compare yung sarili mo sa iba, pero yung sarili mo titingnan mo, nagpa-planning bang matutulog ako ng maaga para makagising ako ng maaga, para mag-aral. Tapos, before that time, meron ka ng mga pinaghahandang pag-aaralan. Even you have don't a schedule para sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ganon din kaya sila. And one time I experienced mga kapatid, nakipag-sharing sila sa isang nagtitinda ng mga sweets. Nag-sharing sila tungkol sa buhok, sa pagkapantalon, sa pag-makeup. Yung palang ka-sharing nila, nag-aaral ng theology. Ngayon, binigyan ng verse. Hindi sila makasagot. Hindi ako sumabat nun sa kanilang pag-uusap. I'm just observing. Because it's what God placed in my heart. Let them alone. Because that is a way of molding them. To realize
to see how certain are they sa pananampalataya na pinanghahawakan nila. Bakit sila? Sumusunod lang ba sila dahil sinabing wag kang magpantalon? O wag kang magpaputol ng buhok? Sumusunod lang ba sila ng gano'n na in the sake na makasunod lang sa asawa? No, that should be a revelation. And then, pagkatapos nila ng pag-uusap, medyo nakangiti ako, not for the reason na para mangutya o no. Kasi, yun sa pagkikita ng mga sisters, naobserbahan ko kung gano'ng kalamang yung pag-uusap sa salita ng Diyos, tsaka pag-uusap sa ilang mga bagay. So, you see, parang sinasabi ko, you see, learn. Learn, sabi ko. Alam niyo mga kapatid, ganoon din sa buhay ni Amang Abraham. He is very certain na sundin ng Diyos. Mga kapatid, para maunawaan natin ang Diyos, dapat lagi natin siyang kasama. Dapat lagi natin siyang kausap. The more you spend time, yung mga housewife natin, yung mga binata't dalaga pa tayo, akala natin marami na tayong alam sa kanila. Pero nung tumira na tayo sa silong ng isang bubong, ang daming revelation. There's a lot of revelation. Pero nung magkasintahan kayo, parang okay na okay lahat. Parang, because the tendency is, you try to secure that your girlfriend is happy for you. Happy to you. Masaya sa akin. Napapatawa ko siya. At na-enjoy niya yung company ko. Lahat ng gagawin mo. Tapos yung on the other half sa ating mga naging girlfriend na naging asawa, lagi silang maingat na maingat. Talagang ang pinapakita nila yung magaganda. Mga pangit ang pakita. Di ba? Pero pagtira sa loob ng isang bubungan, ito na, nakita mo na yung natural. Mahirap maitago ang natural. So, the more you spend time together, lalo mong nakikilala. Kaya dun sa mga naghahanap ng future. Yung future, right? Future to mga kapatid. Sabi nga, don't judge the book by its cover. Pero cover the book before you judge it. Pag nakita mo, kasi mga brothers, naranasan ko to sa ate ko pagka, excuse me, I'm just making totoong halimbawa. Pag maganda lalaki, excited. Gwapo niya. Wow. Kamukha ni Ramon Fernandez. Ang ate ko, Toyota. Kamukha ni Ramon Fernandez yung lalaki. Talagang masaya siya. Pero, meron siyang naging manliligaw na bumagyo. Natanggal lahat ng bubong namin. Nandun yung panliligaw niya na yun. Tulong. Lahat ng pwede niyang tulong. Nasunugan kami. Nandun yung lalaki ng tulong. Pero hindi niya mapasig sa hindi siya gwapong-gwapo. Pero that's one thing I learned. Pagpili niya ng gwapo, puro problema. Nung nagsasama na sila, problema. Hanggang nga yung problema. Tumama yung gwapo. Pero, sabi ni Brother Banan, kahit amoy bukid pa siya, kahit na yung paa niya parang luya. Pero totoong Kristiyano, umiibig sa Diyos, sumasamba sa Diyos na buhay, naglilingkod. I'd rather take this man than this sisi. Sisi, sabi niya sisi. Na mga nakapabango, nakataas yung mga kwelyo, tapos, alam niya mga kapatid, talagang, kahit sa pagpili, you have to be certain. Napakahalaga.
Gusto kong balikan mga kapatid si Enoch. Si Enoch, after 65 years, ipinanganak sa kanya si Methuselah. Counting from that day, up to 300 years, pansinin natin mabuti mga kapatid. Gaano katatagal na lumakad sa isang kasamang tao ng 300 taon? Mauubos yung pag-uusapan niyo siguro. Parang alam na alam mo na yung pag-uusapan niyo sa susunod. Tayo, paulit-ulit natin pinag-aaralan sa salita ng Diyos, hindi tayo nag-asawa, di ba? So, hindi tayo napapagod. Bakit tayo nandito ulit? Ba't nandito ka na naman? Noong nakaraang beres, nandito ka na nga eh. Si Brother Alvin nga kahapon, excuse me brother for distraction, naramdaman niya yung parang, yung gustong-gusto niya. Gustong-gusto niya. Pero lagi naman tayo nakikita. Di ba? Pero nandun yung yung attraction, nandun yung pull, yung batak. So, kay Enoch, tinan ko mga kapatid dito. Mayroon Tagalog kasi yung dito eh. Sabi dito, lumakad si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos na ipanganak si Methuselah ng 300 taon, tumataginting. 300 taon. Napagod ba siya? Nagsawa ba siya? Personal kaya yung usapan nila o puro mga general? Sa tingin niyo mga kapatid, ang usapan ba ni Enoch tsaka ng puro general? Yung ganito ang buhay, ganito ang mangyari sa inaharap. O may sinasabi ng Diyos na personal sa akin, Enoch, ganito ang gagawin mo ha? Ito mangyayari kasi sa buhay mo. Kailangan mo gawin to. Nagkakaroon kasi sila ng mainom na pag-uusap. Araw-araw, 300 taon. Excited kaya si Enoch tuwing mag-uusap na lang kami ng Diyos. Excited kaya siya? Imagine mga kapatid, gaano ka-excited tayo sa salita ng Diyos. Huwag na yung pagpunta ng gawain. Yung sa buhay na lang natin. Yung pang-araw-araw. Alam niyo yung pinakamahalagang component para malaman natin. To become in the state of being certain about the will of God in our life is walking with God daily. Very important component. Napakahalaga. Kung gusto mong lumago yung relationship mo, a relationship. Yung si Sister Juliet, I will not set example outside of our family. Si Sister Juliet, malulungkot ako kung darating ang panahon na mababawasan ang respeto niya sa akin. Gusto ko lalong tumaas ng respeto niya sa akin. Because respect for me is very, 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 very important. Pag naramdaman kong hindi na ako ginagalang ng kasintahan ko, hindi na kami pwedeng magtagal. Kasi, paano mo mamahalin ng isang tao na walang respeto sa iyo? Love comes with respect. So, iniingatan ko yung relationship namin. Sinisikap kong maging komportable siya. Kapag nahihirapan siya, sinisikap kong i-comfort siya by the Word of God. Nagpapasalamat ako sa Diyos, naging matiisin siya. Dahil hindi ko na ibigay sa kanya, out of 9 children, she is the youngest. Wala siyang ginagawa sa bahay. Pero nung maging mag-asawa kami, naranasan niyang maglaba, naranasan niyang mamlansya sa iba. And maybe she was not looking forward in her single life na maranasan niya mga bagay ito. But she's still happy. Every time we meet through the internet, masayang-masaya siya. It's not about the hard things in life. It's about love, the relationship. Hard things in life is always there. Hanggat hindi tayo na rapture. Pero ang mahalaga yung pag-ibig. Pag-ibig ng asawa. Ingatan natin, cultivate natin. That is a relationship. You must cultivate it. Alam niyo mga kapatid, ang nangyayari sa karamihan ng mga, generally, sa mga, lalo na sa Bible school,
They are trying to know about God. They are trying to know about God's Word. They are trying to know many things like homiletics, like yung mga binabanggit tungkol sa Bible school, yung laboratory na yan. They're trying to act it. They're trying to rehearse it na para bang may audience. Mag-rehearse ako ganyan. Sige na ang gagawin ko sa actual. They're trying to seek God by knowing about Him. But there is a big difference that you are seeking God trying to know Him. Kasi trying to know Him is a personal experience. Amen. Trying to know God is the experience. Amen. Trying to know about God is the knowledge. Information. So, paano natin i-cultivate yung relationship natin sa Diyos? Paano natin papagandahin, papalaguin? Paano natin matitiyak? How can we be certain na yung ibubunga ng itinatanim natin magiging maganda? Napapansin niyo yung mga tanim nila, Brother Alex dyan? They are harvesting. Pag nag-harvest ba, malungkot. Madaming bulaklak, nakakalungkot. Nakakalungkot ba o? Masarap nito. Yung talong, kinain namin kagabi. Ang sarap. Organic. Kailangan nyo mga salita ng Diyos, huwag maging grown by chemicals. Yung salita ng Diyos ngayon, puro chemicals na galing sa Bible school. Hindi na organic. So mga kapatid, ano yung mahalaga na mga bagay na kailangan nating i-maintain sa paglago natin sa relasyon sa Diyos? Maging certain tayo dun sa mga sinasabi niya sa buhay natin. How can we cultivate our relationship to God? Spending time in the Word. Yung paglago mo, pansinin mo, hindi ito hihiwalay dun sa panahong pagpamamalagi mo sa Diyos na pakikipag-usap sa Kanya. Kasi kung wala kang time, anong aasahan mong malaki? Anong aasahan mong malaki? Taking time in prayer. Pananalangin. Tatanong ko mga kapatid, kahit na hindi nyo sagutin, kayo, alam nyo naman yun, kayo nakakala. When was the last time that you kneel to pray to God? When was the last time na lumuhod ka para dumalangin sa Diyos? Or, di naman kailangan lumuhod, hindi, sa Bible yung lumuluhod. Every knee shall bow. Every tongue confess. Pero di na kailangan yan. No, ano yan eh. Action lang naman yan eh. Pero, mga kapatid, what's inside of you is projected by your action. Kailangan, gaano ba kahalaga yung maging involved sa church? Gaano kahalaga yung pag-uusap? Gaano kahalaga yung pagdidisiplina natin sa ating mga sarili? Bahagi yan ng pagpapalago natin sa relasyon natin sa Diyos. Napakahalaga, mga kapatid. Ito, tanong natin personal. Itanong natin ng personal sa ating mga sarili. Masarap bang makatanggap ng pangungusap ng Diyos in whatever form He do it ng personal na mga bagay? Lagi bang general yung gusto natin? Nandito naman sa Bible, malinaw yun eh. Sinasabi ng Diyos eh. Or, do you desire na maka-experience ng time na nangungusap sa iyo ang Diyos? Inside of you? Not reading, not focusing on the letters? A personal experience? Kontento na ba tayo na lagi na lang natin binabasa? Hindi masamang magbasa. Napakaganda nito. Pero pag maranasan mo yung presensya ng Diyos, nangungusap sa sayo, it's another thing. Yes. How do you desire it? How certain are you that masayang-masaya ka kapag ka naranasan mo ito sa Panginoon?
Yung binabasa natin, naranasan nila yun eh. Is it awkward to desire those things? Or is it our privilege to experience those things? Kasama yun sa privilege eh. Trust in the Lord with all your heart. You trust in the Lord with all your heart. Puso na to. Puso mo, inilalagak mo sa Panginoon. It is very personal. Kasi, ito yung mga bagay na dumabalik sa kaisipan ko. Kapag naranasan na ng isang mananampalataya, yung unang hakbang sa pananampalataya. Nakinig ng salita ng Diyos, nagsisi sa kasalanan, nagpasya, nagdesisyon na humakbang na gawin yung buong katwiran ng Diyos para sa pangako, kasi may remission of sins. Pero after that, merong gifts, and he shall receive the gifts. Alam niyo mga kapatid, through all those years, 23 years, sa pananampalataya, nung matanggap ang mensahe, marami na ako nakitang nabautismans mula sa Pilipinas na mainit, biglang lalamig. Mainit, biglang lalamig, biglang mawawala. Pero yung nagkakaroon ng personal na karanasan sa Diyos, nakakausap niya ang Diyos, na-experience niya yung Diyos, yung presensya ng Diyos, hindi siya mapapagod. Kasi every time you experience the presence of God, there is power. There is strength, there is joy, there is peace. Kaya napakahalaga nung lagi tayo nakadikit doon sa apoy. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kasi kapag nag-umpisa na tayo noon, leaning on our own understanding, gagawa na tayo ng sarili nating programa. Gagawa na tayo ng sarili nating pamamaraan kung paano natin mabibigyan lugod ng Diyos. Samantalang gusto ng Diyos na sabihin sa iyo kung paano ka lalakad araw-araw sa iyong buhay. Gusto sabihin sa iyo ng Diyos ang mga bagay na napakahalaga. Pero walang panahon. No time in spending with the Word. No time in prayer. In all our ways, sabi ng Bible, we have to acknowledge Him. Kasi kapag in-acknowledge natin ng Diyos, hindi tayo magdedirect ng path natin. Siya magdedirect ng path natin. Hindi magiging boring ang pananampalataya natin. Kasi God is not boring. God is not boring. Maybe our only taste or our only preference makes us feel boring. Pero God created all things. God designed everything. How can a God, a creator, be boring? Pag naging boring siya sa'yo, may problema yung tao. Hindi yun siya may problema. Again. Alam mga kapatid, bago mag-umpisa ang Diyos, ito isang mahalagang bagay para magkaroon tayo ng certainty na yung kalooban ng Diyos ay naranasan natin sa ating buhay. Unang-una, kailangan isurrender natin yung ating sariling kalooban sa Diyos. Napakahalagang component. Walking with God, kasi pwede kang lumakad kasama isang tao pero hindi ka sumasang-ayon sa Kanya. Nire-reject mo yung mga sinasabi niya. Hindi magtatagal yung paglalakad nyo. Maghihiwalay kayo. Marami na nakasama si St. Paul sa paglalakad, sa paglilingkod sa Diyos. Naghihiwalay sila. Hallelujah. Before God will begin to reveal His will to you, you must be committed to doing whatever it is that God desires you to do. Committed ka ba na gawin yung desire ng Diyos para sa iyo? O yung desire mo, ang committed ka para gawin para sa sarili mo? O committed ka para gawin yung desire ng Diyos para sa iyo? Kailangan maging maliwanag ito. Kailangan makita mo ito. Alin ba yung commitment mo sa sarili mo na magawa yung desires mo? O yung committed ka sa desires ng Diyos para sa iyo? Na kung ano yung desires sa iyo, gagawin mo. Paano i-confirm ng Diyos yung will niya sa iyo kung hindi ganun yung kalagayan?
Is good. Let's read Romans chapter 12. Mga kapatid. Romans chapter 12. Chapter 12. Romans chapter 12. Pakinggan niyo ito pakikiusap ito mga kapatid. Pakikiusap ni Saint Paul. Nakikiusap siya. Sa verse 12, sa verse 1, chapter 12. Sabi dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Ang daming mercies eh. Malawak ang mercy ng Diyos eh. Malawak eh. Kaya sabi niya, I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Living living sacrifice. Buhay. Holy. Banal. Acceptable to God. Patanggap-tanggap sa Diyos. Which is your reasonable service. Yung verse 2 mga kapatid. Kailangan maging totoong-totoo ito mga kapatid. Kailangan maging realidad. And do not conform to this world. Ano ba yung mga conform na yun? How will we define this conform to this world? Praise God. And be transformed. Ano ba yung transform na yun? Yung transformation. Ano ba yung naganap na sa atin? 100%? 50%? O 75%? 20%? Personal ito. Tayo lang makakasagot. Individual. Nobody can judge anybody. It's between us and God. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove that what is that? Anong what is that? Number 1, good. Number 2, acceptable. Number 3, perfect. Anong perfect? Yung will lang naman ng Diyos ang perfect. Yung will natin, puro mali-mali. So, ipoprove natin by the renewing of our mind the things that are good, acceptable, perfect will of God. Mahilig yung tao na pwede naman siguro ito. Okay lang naman sa Diyos ito kasi konti lang naman. Yung tendency ng tao, ganun lagi. Because, why? Because we are in the fallen nature. But they are who are led by the Spirit shall not fulfill the desires of the flesh. And they are called the Son of God. Kailangan kasi masaya tayo sa ginagawa natin eh. Pag hindi tayo masaya, hindi tayo magtatagal na gawin ng isang bagay. Kung hindi masaya yung Panginoong Hesus, hindi siya magpapapako sa krus ng Kalbaryo. Kung hindi siya masaya na asawa ko to, akin to! Akin to, mahal na mahal ko to. Hindi siya pwedeng agawin. Walang pwedeng kumuha sa kanya, ako lang. Kaya masayang masaya siya nung nagpapako siya dun sa krus ng Kalbaryo. Kahit na narinig natin na yung sinabi ng Panginoon, why have thou forsaken me? Malinaw na malinaw sa Diyos yung kanyang kalooban. Sa tao laging hindi masyadong malinaw. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga. Okay. Praise God, ang daming mga nandito sa banal na kasulatan na malinaw eh. Malinaw na sundin. Malinaw na sundin. May 10 commandments. Merong commandments ng Panginoong Hesus nung dumating siya. May susunod na natin yung sarili natin eh. Kaya lang doon sa mga bagay na alam na natin, meron tayong ibang gusto.
Ang Diyos, malinaw na malinaw sa Kanya yung kalooban niya. At nandito sa Biblia, malinaw na malinaw. Yung kalooban natin ang hindi malinaw eh. Kaya, dumarating yung time na pag may gusto tayo, gumagawa tayo ng paraan na magawa natin yung gusto natin. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 4, mga kapatid. Verse 1. Ano sabi doon, mga kapatid? 1 Thessalonians chapter 4, verse 1. Yeah, this one. Chapter 4, Hebrew pala to. Sorry. Hebrew tong napinuntahan ko kaya. 1 Thessalonians. Chapter 4. Verse 1. No. Sabi dito. Furthermore then, we beseech you, brethren. We beseech you, nakikiusap na naman si St. Paul, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how you ought to walk and to please God, so you would abound. Paano tayo mag-abound, mga kapatid? Hindi magiging boring ang pananampalataya. Kasi mag-abound eh. Paano magiging boring yung mag-abound? More and more. Abound more and more. Sabi ito, katapos-tapusan mga kapatid, kayo'y aming pinamamanikan, nakikiusap, at inaaralan sa Panginoong Yesus na ayon sa tinanggap ninyo sa amin, na kung paano kayo dapat magsilakad at magbigay lugod sa Diyos. Nagaya ng inyong paglakad upang kayo'y magsipaghaga-sagana ng higit sa higit. May kasaganaan. Pero pag hindi nagiging sagana, may kulang, may problema. Kung hindi natin sinusunod yung mga nakasulat na, paano pa yung hindi mga nakasulat na gustong sabihin sa atin ng Diyos? Yung personal ba na pakikipag-usap ng Diyos sa atin? Hindi mo ma-imagine, mga kapatid, kung maranasan mo ito. Kasi yung mga taong nababasa ko na nakaranas na nakikipag-usap ang Diyos sa kanila, may narinig sila, o may mga visions. Kaya nga yung kagabi, nagsisharing tayo, nakapagbigay attention, nakakuha ng attention kung sinabi ni Brother Ben na he has a book of visions. Nasaan kaya yung book of visions niyo? Kasi, nung time na yon, ganun yung operation ng Holy Ghost sa church, sa Branham Tabernacle. Nananaginip sila, nakakita sila ng visions. And the prophet, pag sinasabi sa kanya, sabi niya, I'm not giving you a gimmick that I know everything. If there is someone that will come and he have the answer for everything, it is not from God. Alam niya yung sagot sa lahat? Diyos lang yung nakakalam ng sagot sa lahat. Ang tao, limitado. Pag alam niya na ang sagot sa lahat, wala siyang limitasyon. So sabi ng prophet, but I don't give you a gimmick. Before I interpret a dream, I always wait for a vision. Pag nakita niya yung vision, nagugulat siya. Nakadaptil sa Bible. Sa salita ng Diyos, ipinapaliwanag niya. Lahat nagka-come to pass, yung mga panaginip ng mga kapatid. Isn't that wonderful na maranasan ng iglesia? Hallelujah. But the first step para maranasan yun, very important, the first step is obedience. Kailangan sumunod muna tayo. Ito, mga kapatid, isang mahalagang bagay, mga kapatid. Sa pananampalataya, laging gumagamit ang Diyos, 'di ba? Gumagamit ang Diyos ng mga lingkod niya. Matitiyak natin kung lingkod ng Diyos eh.
Bakit? Ano sabi ni St. Paul sa Philippians 3, verse 17? Chapter 3, verse 17. Sabi niya, mga kapatid, kayo mga kaisang tumulad sa akin. May halimbawa, di ba? Kung or else, wala tayong susundan. Sabi, magsitulad sa akin at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon. Sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. So, sa pamamagitan ng mga halimbawang ito, magiging certain tayo eh. Kasi, halimbawa, naranasan ng kapatid natin. Nakita naman natin. Di ba kaya tayo nagkakaroon ng desire? Naging certain tayo na gusto ko yun. Gusto ko rin ganun ang maranasan ko. Kaya, kasi nangyari na eh. Mahirap kasing i-desire yung bagay na hindi pa nangyayari. When it comes to this na pinapakita ni St. Paul, mark them. Kasi sila yung may mga halimbawa. Sila yung godly example. Sabi, bantayan nyo yung mga taong ito. Hallelujah. At mga kapatid, yung nabanggit ko na yung the power of choice. Meron kang kalayaang pumili kung sino yung mga taong isusurround mo sa sarili mo. Sino yung magiging circle mo. Gusto mo ba yung mga hindi mananampalataya? Gusto mo bang yung kasama mo, yung nakapaligid sa iyo, yung mga nabubuhay ayon sa kanilang sariling prinsipyo? Ayon sa kanilang sariling pamamaraan? Pag yun ang isinurround mo sa sarili mo, anong ma-expect mo? Kaya, kailangan makilala mo yung mga tao na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sila yung mga tao na laging yung bang nakatingin dun sa high calling. Nakatingin sila dun sa high calling sa ating Panginoong Hesus. Yung buhay nila makikita mo, nakatutok doon. Kaya meron kang makikita. Merong ipapakita sa iyo ang Diyos na pwede mo masundan. Pero kapag ang ipinaligid mo sa sarili mo, pinagpasama, you have the power of choice kung sino makakasama mo. Pag ang lagi mong kinasama, yung mga wala sa ganitong kalalagayan, sa palagay mo ba mag-aalab ka? Yung mag-iinit ka? Yung bang lalo kang your faith will begin to diminish. Bababa ng bababa. Halimbawa, mga kapatid, kung maalala nyo yung naranasan isang kapatid natin na galing dito, na-enjoy niya yung salita ng Diyos, lumago siya, pagkatapos matagal siyang nawala sa gawain, tapos nag-umpisa siyang isurround sa sarili niya yung dati niya mga kasama. Ano nangyari pagbalik niya? Naramdaman niya na may mga nawala. Naging masaya ba siya sa karanasan na yun? Hindi siya naging masaya. Ang hirap makabalik. Kaya mahalaga kung kanino mo i-associate yung sarili mo. Sino yung gusto mong laging kasama? Please, gadalan nyo yung nakakatanda nating kapatid. Lagi ang gusto niyang kasama, tayo. Kasi wala tayong ibang pinag-uusapan eh. Pero kung kakasamahin mo parati, isusurround mo sa sarili mo, you have the power of choice kung sino talaga yung gusto mong makasama. That is a power of choice. Ano yung pipiliin mo? Kasi alam niyo mga kapatid, itong church, this is designed to support us spiritually. This is where we get our support. Not materially. We don't focus on the material things. Pero ano nararamdaman mo kapag katulad kagabi? Hanggang kanina sa sasakyan, nag-sharing tungkol sa sharing kagabi. Dahil may naranasan nga isang bagay. May naranasan nga isang bagay na naging maligaya ka. Lumakas ka. May nakita ka, may nabuksan sa'yo. Pag pumunta ka sa gawain, wala ka naging karanasan na ganun, sayang yung pagpunta. Kaya habang nandito tayo, mga kapatid, alam nyo,
Mga kapatid, naging isang burden ko ito noon na siguro naman hindi ganun kaanong example habang taglay-taglay mo yung buhay, habang nasa iyo yung pagkakataon, yung walang masayang na pagkakataon. Kasi ang buhay pwedeng isang ganyan lang. Hindi yung mga hindi mo nagawa, you only can use life once and you can lose it eternally. The life you have now, the life you spend now, how will you spend it? Mga kapatid, the church is greatly designed. The church is designed to help you greatly with this. Yung maging certain. Nagiging certain tayo sa turo, di ba? Habang hindi na, sabi nga, no one person contains all the revelation. Understanding. Kapag nag-sharing tayo, it becomes knitted together until we reach the unity. Amen. The unity of faith. Nagiging certain tayo na yung aral tama. Kagaya nung sa Revelation na pinag-usapan natin kagabi. Don't miss it. Wag nating sayangin. Kasi habang nandito tayo, yun lang pagkakataon natin. Once a person die, then it's judgment. You can only use life once, and if you misusing it, you will lose it eternally. Praise God. Every single time. Kasi pag nagtipon-tipon, di ba sabi ng Bible, 2 o 3 nagkakatipon sa kanyang pangalan, nandun siya sa kalagitan. Paano pag nag-reveal yung Diyos na yun? First-hand revelation. Wala ka doon. Pwede bang sabihin sa Diyos, Lord, next Friday, i-schedule natin ulit, ha? Kasi gusto ko rin makuha yun. Gusto ko rin maranasan yun. Alam niyo, nangyari noon, naging experience ko yung sinundo ko ni Brother June. Nakakulong ako doon sa plot kasi dinala nung kasama ko yung susi. Wala akong susi. Nakakulong ako sa loob ng plot. Nakadungo lang ako sa bintana. Ang taas-taas. Paano ako bababa para makasama ako sa gawain? Wala akong nagawa kundi sabihin na tumuloy na kayo. Talagang, walang wala pa din yung ganung faith. Siguro kung may faith na, bumukas ka pinto. Sa pangalan ng Panginoon. Kasi, in faith, there is no impossibility. There is possibility in faith. The more na tayo nagpe-fellowship, the more tayo na nagba-Bible study, the more na nadadagdagan Bakit natin sasayangin yung dagdag? Gusto ba natin bawas? Yung dagdag ang hinahanap natin Tsaka isa pang bagay, isang bagay. Paano ba tayo magiging certain sa Diyos? Yung kalooban niya nagaganap sa atin. By checking the circumstances that we go through. Mga kapatid, God has created you to fulfill a specific role in this world. Naniniwala ba tayo doon? May specific role tayo. Ginawa tayo ng Diyos for a specific role dito sa mundo na to. Praise God. Di man alam ni Brother Hilbert na si Brother Sam magiging anak niya. Hindi niya man nakita itsura ni Brother Sam noon. Dahil nandito siya sa kanyang gulugod. So, created siya ng Diyos for Brother Sam to appear. Dahil from his seed, Brother Sam will come. And Sister Amet is the bedding ground. That is the purpose of God. Nobody can deliver Brother Sam than Sister Amet. Perfectly. Kung ano si Brother Sam ngayon, he is perfectly the way God designed Brother Sam today. Mga kapatid, nung bilhin natin yung swimming pool, remember this mga kapatid, si Brother Sam, binabantayan ni Sister. Almost 2 hours, ayaw niyang iwanan yung tubig. What is the attraction on that water for this child? Ilang taon yung bata? What is your attraction in the Word of God?
look at Will Sam. Kung paano niya in-enjoy yung tubig. Hindi niya pa nga na-experience, pero enjoy na siya, nakatingin lang siya. Lalo na nung ma-experience niya. Yun yung problema kung paano aahunin. May refusal. Pero ang mabigat, yung walang refusal sa inihiwalay ka sa salita ng Diyos, wala kang refusal. Hindi ka umiiyak, hindi ka nagpipipiglas, inihiwalay ka sa salita ng Diyos. Yung nakita ko kaya hindi ko umalis nun, hintay ng mga kapatid. Tinitingnan ko yung mga bata. Kung paano nila ini-enjoy, sabi ko, ganito naranasan ng mga mananampalatay. Nai-enjoy yung salita ng Diyos. Wala naman ako nakitang inaantok sa kanila doon. Habang nagsuswimming, wala. Enjoy na enjoy sila. Ang hirap pang awatin. Sana ganun, mahirap tayong awatin sa salita ng Diyos. Praise God. We are perfectly designed to do something God purposed us why we are created. Isipin niyo yun. Meron tayong design, ang Diyos ang nag-design. Sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 10, as every man hath received the gift, every man. Kaya yung church, totoo, yung pinag-usapan natin noon. Walang bahagi ng church na walang gift. Lahat ng bahagi ng church may gift. Even so, minister, same one to another, as good steward of the manifold grace of God. Yung gift na na-receive natin, that is a grace of God. Let everyone profit from it. Don't hold it. Meron kang gift eh. Meron tayong gift bawat isa. If we believe that we are part of the church, of the body of Christ, we have a gift. Don't hold it back. Let everyone benefit from that gift. Wag nating isipin lagi na pinapaisip ng kaway, mahirap yan. Hindi ka para dyan eh. Hindi yan yung gift mo eh. He will make you think of something that you are not. Kasi ayaw nang hinihold ni Satan na mag-benefit ang church. Dahil galit na galit siya sa church. Sino ba pupuntirahin ng kaaway? Yung mga denomination? Praise God. Lahat tayo, binigyan ng gift ng Diyos. Be certain na yung gift na yan maging beneficial sa mga kapatiran. As a good steward of the manifold grace of God. Even so, minister the same one to another in anything by which you can benefit another. Regard what you have and they have not as a gift. Kung yung gift mo wala doon sa iba, yung gift na yun para sa kanya. Nakita nyo? Kung yung gift mo wala sa kanya, yung gift mo para sa kanya. Nakuha nyo mga kapatid? Kaya anong gagawin mo dun sa gift na yun? Be certain. Kaya sabi nga, make your calling and election sure. Kung hindi ka sure paano magbe-benefit, ang purpose ng Diyos, mag-benefit yung mga kapatid mo dun sa gift na nasa iyo. If you're not certain about that gift, how can the church benefit from that gift? So what will you do? Anong gagawin mo? Kakausapin mo ang Diyos and be certain of it. Kausapin mo ang Diyos. Be ready to impart. Impart it. Kaya mga kapatid, pay attention. When you seek to discover God's will for your life, pay attention to how He has gifted you. Gifted ka na nga, gifted ka na pala, may gift ka na, kaya lang hindi ka nagpe-pay attention. Yung gift na sa'yo, nandun. It's dormant. It's dormant. Kasi you don't pay attention.
May gift na palang binigay, hindi nagagamit yung gift. It's for the benefit of the church. You will be accountable. If that gift will be dormant in you, magiging accountable ka. Ang plano ng Diyos sa iyo will be directly related to the gifts that He gave you. Kung ano yung gift na binigay niya sa iyo, it will be always related yung plano ng Diyos para sa iyo. Kaya gaano kahalaga na malaman yung gift na yun? It is directly related to what God planned for your life. Yung gift na yun. Kaya gaano kahalagang malaman how it is important to be certain na malaman yung gift na yun. Kaya sabi, make your calling and election sure. Ang magandang bagay dito mga kapatid, automatically you will be good with it. You don't have to go to Bible school to become a pastor. Because if God gifted you to be a pastor, it will automatically be automatically magiging para bang nature sa iyo yun. Natural, hindi mo kailangan i-develop sa Bible school. Kagaya nandun sa Katara na pastor siya dahil graduate siya ng 4 years theology. Kung ano yung pinagpagkatawag sa iyo ng Diyos, magiging automatically, you will be good on that. Ikaw lang talaga yung makakagawa nun. Para sa iyo yun eh. Dinesign ka para dun eh. So, it's very important to be certain. Napakahalaga na lagi natin pinapakinggan ang banal na Espiritu ng Diyos. Para maging certain tayo na sa being certain to God's will in your life. Napakahalaga na lagi tayong nakikinig sa banal na Espiritu. Sa mga pananalangin natin mga kapatid, while you are praying, mga kapatid, this may sound odd. Pwedeng mag-isip na, paano yun? Learn to shut up when you are praying. Learn. This may sound odd to pray is to speak to God. Di ba ang panalangin, sinasabi mo yung request mo, mga daing mo sa Diyos. Parang hindi umaangkop ano. Pero lagi naman tayo nagsasalita sa Diyos eh. We always do the talking when we pray to God. Maglagay tayo, put a significant component to our prayer life by listening. Take time to listen to what God might have to say to you. Try to meditate. Mag-meditate ka. Sa ating mga panalangin, meditate on the presence of God. Sa panalangin natin. Kasi usually, pag nanalangin tayo, tuloy-tuloy yan eh. Pray ka ng pray, salita ka ng salita. Wala kang break eh. Hanggang matapos mo, Amen. Try to meditate habang nagpe-pray. Meditate na yung presence ng Diyos nandyan. Nandyan yung presence ng Diyos. Make it very, very, very personal with all your heart, mind, soul, and strength. Open your life to God, to what you really are now. Ano ka ba ngayon? Ang pinakamahalaga, mga kapatid, ay alamin natin kung ano tayo ngayon. Now, present. Listen with all your being. Pakinggan mo ang Diyos. Mag-break ka naman sa pagsasalita habang nanalangin. Listen with all your being. God will start flooding your heart with His word regarding what you really are now. Ipapakita sa iyo ng Diyos kung ano ka ngayon talaga. Sa kasalukuyang panahon now, and what is the must things needed for you to move forward in faith.
Kasi yung pananampalataya natin, hindi dapat maging stagnant. It should be always moving forward. Papayag ba tayo na ganun na lang lagi yung experience natin? Paulit-ulit. Lagi na lang ganun paulit-ulit. Papayag ba tayo? Komportable na ba tayo doon? Relax na ba tayo doon? Until the Lord comes. Until the rapture. O meron tayong mga expectation pa. Alam niyo, pag nangusap ang Diyos sa mga ganung pagkakataon, ingatan mo na yun. It is a glorious experience that is to sense His Spirit guiding our thoughts and words. Hindi nga tayo marunong manalangin eh. Yung pananalangin natin, sometimes it may come in your mind. But praying in the Spirit is different. Listening to the Spirit of God. We sense the Spirit of God. We experience or we enjoy the presence of God during prayer. Sa ganitong mga karanasan, mga kapatid, kailangan matutunan natin. Kailangan masanay tayo. Or else, it will be always routine. Always routine. Praying. Routine. Nothing changes. It's the same and the same and the same. Listen. Also listen to your heart. Paano ka ba makikinig sa... Paano mo pakinggan yung puso mo? Okay. Paano natin papakinggan ng puso natin? Paano papakinggan ang sarili mong puso? Let's basahin natin mga kapatid. Psalms chapter 37. Paano ba natin mapapakinggan yung sarili nating puso? Listen to your heart. Observe what your heart is telling. Ano sabi sa Psalms chapter 37, verse 4 and 5? Sabi dito, delight thyself also in the Lord. Ngayon, sa ating mga personal na puso, mga sarili natin, na-experience ba natin yung nadi-delight lagi tayo sa Diyos? Your heart, you know your heart, right? Puso mo yan eh. Sila, hindi natin alam yung nasa puso nila. But, sabi dito, delight thyself also in the Lord. Ikaw ang makakaranas ng personal eh. Nagsasalita yung puso mo kung talaga nagde-delight ka sa Diyos. Kapatid, nagde-delight ba yung puso mo sa Diyos? And He shall give thee the desires of thine heart. Nagde-delight ba yung puso natin sa Diyos? Kung nagde-delight, ibibigay ng Diyos yung desires ng puso natin. You listen to your heart. What is the delight of your heart? And that delight, if you really delight in the Lord, you know that. You know that personally. Pero kung ano yung ginagawa mo, before God, kung ano yung ginagawa mo, pag sinasamba mo siya, kung ano yung ginagawa mo kapag sa personal na mga oras mo, you can say what your delight is. Masasabi mo kung ano yung delight mo, personally. Hindi si Brother Eugene na magsasabi ng delight ni Brother Mon. Hindi si Brother Clive ang magsasabi ng delight ni Sister Abby, ni Sister Amet. You can be the only one who can be certain what is your delight. And if that delight is for the Lord, He shall fulfill the desires of your heart. So listen to your heart. Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him. Ikaw walang nakakaalam kung talagang kinukumit mo yung
pamumuhay mo, paglakad mo sa Diyos. At ikaw rin ang nakakaalam kung paano ka nagtitiwala sa Diyos. And He shall bring it to pass. So, is it possible na mapakinggan natin yung ating sariling puso? To identify kung ano tayo ngayon, ang kalagayan natin, and be certain kung anong dapat nating hingin sa Panginoon. Napakagandang passage ito sa Bible, mga kapatid. Dahil nagpapakilala ito, when we are walking with the Lord, we are really walking with the Lord. He will actually let us do many things that we actually love to do. Ang kagandahan nito, kapag yung delight mo nasa Diyos, yung desires mo, bibigyan ng Diyos sa iyo na magawa mo, na maranasan mo. When you are close to God, He actually begins to shape your desires. Katulad ni Enoch, lagi niyang kasama Diyos, naglalakad sila. 300 taon. He is shaping the desires of Enoch. Kasi, hindi tayo pwede magkaroon ng sarili nating makalangit na desire. It is designed by God. And only God can shape it. Naturally, we cannot produce our own desires, heavenly desire. It is God who creates that desire. Not us. Hindi ka makakabili sa palengke niyan o kaya sa butika. It's God. Kaya ano hihingi mo sa Diyos? Yung desires ng puso mo. Maging sa Diyos. Doon mo malalaman kung ano talaga yung actual mo ngayon. Isineshape ng Diyos yung mga desires natin. Kaya nga tayo nandito ngayon, wala tayo sa sanlibutan. Hindi tayo nakikipag-enjoy doon sa mga bagay na sanlibutan. At ang bibigay sa atin ng desire ng Diyos, yung mga bagay na tinawag niya tayo para doon. Yung desires na tatanggapin natin sa Diyos. Hindi tayo bibigyan ng Diyos ng ibang desire. Kung ano ang pagkatawag niya sa atin, yung desire na nilalagay ng Diyos sa atin. Dahil it will be a conflict. Ito yung pagkatawag sa'yo, tapos yung desires mo hiwalay doon sa pagkatawag sa'yo. Ang desires na i-shape ng Diyos sa'yo ay ayon doon sa pagkatawag niya sa'yo. Hallelujah. Napakaganda ng plano ng Diyos. Masarap bang maranasan na yung maging tiyakan na yung kalooban ng Diyos sa buhay mo ay natitiyakan na yun na nagaganap? Masarap ba yung ganong karanasan? Kailangan maging aware tayo doon. Kailangan ma-realize natin yung bagay na yun. Alam niyo mga kapatid, tsaka kailangan makita natin yung mabaybay natin yung series ng mga circumstances sa buhay natin. To become certain. It is a perfect will of God to send a pastor for a certain thing to do. And you are called to be a prophet, and you try to squeeze in yourself to be a pastor. Ano mangyayari? Which is another thing, and it's not the one given to you, then you find yourself in circumstances that telling you that you are in the wrong place. Better listen or find yourself in a mess. Kasi, halimbawa, kinreate ka ng Diyos, tinawag ka ng Diyos for a certain purpose, and then you are trying to do another thing. Check the circumstances you are going through. Kasi the more na sundin mo yung gusto mo, marami mga circumstansya na magkakasunod na magsasabi sa'yo, you are in the wrong place. It will, by this, you will be certain
that the will of God for your life is not happening. Through circumstances, matututo tayo, ma-realize natin, if we are careful. Kung babasahin yung mga kapatid sa, ang oras ay hindi magpapento, kung babasahin yung mga kapatid sa ilang pagkakataon sa Book of Acts chapter 16, ilang pagkakataon doon na merong gustong puntahan sila Apostol Pablo, na mismong banal na spirito ang nagbabawal sa kanila. Tinan nyo mga kapatid, meron silang gusto na ayaw ng banal na spirito. Kaya nagkakaroon sila ng iba't ibang karanasan sa paglilingkod. Dahil may mga pagkakataon na may gusto sila na hindi yun yung gusto ng Diyos. God has another plan. Magbibigay tayo ng halimbawa. Book of Acts. Basahin natin mga kapatid habang may panampa. Chapter 16. Verse 6. Ang Diyos, He is good in opening and closing things. If we open things, He is guiding you to go there. But if He closes, He is telling you not to go. Be certain na binubuksan sa iyo ng Diyos ang isang bagay. Kasi kapag hindi, mayroong mga bagay na mangyayari. So, Acts chapter 16 verse 6. Now, when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost, forbidden of the Holy Ghost to preach word in Asia. Pero gusto nilang pumunta doon para i-preach ang word. Pero anong ginawa ng Holy Ghost? God is good in telling you which way to go. God is good in telling you kung saan ka pupunta para ibahagi mo ang salita ng Diyos. Hindi ka dapat yung trigger happy. Basta nakakita ng tao, share na share. Pag nakakita ng lugar, share na share. Because God knows better. He is good with this. Kaya be certain that God's will is happening in your life. Sabi doon, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia. After they were come to Mysia, they essayed to go in Bithynia, but the Spirit suffered them not. Gusto na naman nilang pumunta sa isang lugar, pero ang Holy Ghost, ayaw silang papuntahin. So be certain. Be certain. Kailangan nating makinig sa banal na Espiritu. Paano kung hindi natin na-realize ito? Anong circumstansya ang papasukin natin? Pag nandun na, anong mga bagay maranasan natin? Tapos verse 8, and they passing by Mysia came down to Troas, and a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, come over into Macedonia and help us. See? Ito, meron ng pauna ang Diyos. Diba? Meron ng pinapakita ang Diyos. Yun yung pinakamaganda habang naglilingkod tayo sa Diyos. Yung malinaw, certain, you are in the state of being certain on God's will in your life. Hindi ka nangangapa, hindi ka nanguhula. Verse 10, and after he had seen the vision immediately, we endeavored to go into Macedonia. Assuredly gathering the Lord had called us for to preach the gospel unto them. Assured sila, di ba? Nakalito, assuredly. Assured na sila. Because now they are certain. That is the wonderful thing, to be certain. Napakahalaga. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon may ganong pangyayari. Because some of it is already here in the scripture. Pero okay na ba tayo na laging ganito lang ganito? Babasahin natin kung anong gagawin natin. O gusto nating maranasan yung katulad na sa kanila? On the spot. Naranasan mo yung Diyos? Na-encounter mo yung nangungusap sa sayo? Nauuhaw ba tayo sa ganong karanasan? O okay na tayo sa ganito?
Okay na ba tayo sa ganito o nauuho tayo sa karanasang ganun? Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy natin sa paglilingkod sa Diyos, kung ating isasangguni sa Diyos kung ano yung mga plano niya sa buhay natin, pansinin natin kung ano yung mga dinaanan natin sa mensahe na ito natin tinanggap. Pansinin natin mga kapatid. Nawa, sa lahat ng mga pinag-aaralan natin, sa lahat ng mga pagkakataon na the El Shaddai is ministering to us, pinapakain niya tayo ng mga salita. Sana ay nawa tayo ay makarating doon sa state of being certain to God's will in our life. Remember mga kapatid, this life that we have now, we will only use it once. And if we make a big mistake, we will lose it eternally. Tayo magsitayo mga kapatid sa oras na ito. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Maaari ba nating awitin yung glory to the Lamb? Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb. For He is glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne. And unto Him we shall lift our voice in praise. Glory to the Lamb. Jesus is the Lamb. Jesus, Jesus, Jesus is the Lamb. Oh, Jesus, Jesus, Jesus is the Lamb. For He is glorious. For He is glorious and worthy to be praised. Worthy to be praised. The Lamb upon the throne. And unto Him we shall lift our voice in praise, the Lamb upon the throne. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. O Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po, Ama, sa iyong patuloy na pagkilos sa iyong maliit na iglesia sa dakong ito, Ama. Nang paano, Ama, nung pumaitaas ang aming Panginoong Hesus, hallelujah, ay nagsugo ka, Ama, ng mga kaloob para sa perfection. Hallelujah. Para sa ministry ng church, Ama. Hallelujah. O Ama, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Katagpuin mo po ang bawat isa sa amin na maging tiyak kami, Ama, sa aming mga pagkatawag, Ama. Hallelujah. Sa aming yung paghirang sa amin, Ama, na ang mga kaloob na ito, Ama, hallelujah, na yung ibinigay sa iglesia ay maging tiyak ang bawat isa, sapagkat, hallelujah, ipinakilala mo sa amin na bawat bahagi ng iyong katawan ay binigyan mo ng kaloob. At ang mga kaloob na ito, Ama, we have to be certain about it, O God, because this is for the benefit, hallelujah, of each member of the body of God. Hallelujah. Make us ready, O God, to impart this gift, O Lord. Hallelujah. And we seek, O God, hallelujah, ang giver, the giver of this gift. Hallelujah. Na, Ama, hallelujah, maging tiyak ang bawat isa sa amin, Ama, sa mga kaloob na ito. Na sa upang, Ama, hindi kami mag-hold back sapagkat, hallelujah, ang hindi pagkatiyak, Ama, sa mga bagay nito ay magiging dahilan kung
Bakit mag-hold back ang isang mananampalataya, Ama? Tulungan na po ang bawat isa, reveal it unto us. Lead us, O God. Show it to us, O God. Hallelujah. Na magamit namin ang mga kaloob, Ama, for the benefit of the church, O God. Hallelujah. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Ama. Ikaw lamang po ang makakagawa nito, Ama. Maring may mga tumayo, Ama, upang i-share ang bagay na ito. Tatapat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kapahayagan, Ama. Make us, O God, be certain of this, O God. Hallelujah. Nasa upang, Ama, ang mga bagay na kailangan ng church ay may minister, Ama. Hallelujah. Nasa upang dumating na po, Ama, ang kapunuan. Hallelujah. Dumating na po ang kalagayan ng church sa pag-agaw, Ama. Ito po ang aming pinaka-asam-asam. Hallelujah. Kaya po, Ama, tinatagubilin namin sa iyong lahat, Ama. Maraming salamat po, Ama, sa panahon ay pinagkaloob mo na kami nagsalo-salo sa iyong mga salita. Maraming salamat po, Ama, sa iyong banal na presensya, Ama. Maraming salamat po, Ama, sa bawat bahagi na iyong katawan, Ama. Hallelujah. Patuloy, O Diyos, sa iyo at tanging sa iyo lamang namin iaalay ang pinakamatas na papuri, pagluwalhati at ang pagdakila at pagsamba. Tanging sa iyo lamang, Ama, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesus. Hallelujah. Amen. Amen.